si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ilang kilalang destinasyon sa bansa ang nominado sa iba't ibang kategorya sa World Travel Awards 2025 na may layong makilala at ipagdiwang ang travel industry sa buong mundo. Nominado ang Pilipinas bilang Asia's leading beach destination, ang Boracay na sikat sa white beach sand bilang Asia's leading luxury island, habang ang Bohol na kilalang Jewel of the Philippines sa Asia's leading emerging tourism destination, maging ang Intramuros na nakapasok sa Asia's leading tourist attractions. Habang nominado naman ang rehiyon ng Aurora bilang Asia's leading regional nature destination at ang San Fernando, Pampanga bilang Asia's leading cultural city destination. Gaganapin ang Asia and Oceania Gala Ceremony sa Hong Kong sa October 13, habang ang WTA Grand Final Gala Ceremony sa Exhibition World Bahrain sa December 6, 2025. Nakipag-ugnayan si DPWH Secretary Dizon sa DILG at DND hinggil sa maanumalyang flood control projects. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Humingi ng tulong nitong kamakailan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa Department of National Defense o DND kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Magkahiwalay na sulat ang ipinadala ni Dizon kina DILG Secretary John Vic Remulla at DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay Dizon, nakipagtulungan ang DPWH sa mga pulis at militar upang mapanatili ang pananagutan at maibalik ang tiwala ng publiko. Matatandaang humingi rin ng tulong noong September 11 ang kalihim sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines upang masinsinang masuri at beripikahin ang aktwal na katayuan at integridad ng mga flood control projects. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang investigasyon sa pangunguna ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na siyang magsusuri ng mga dokumentong ipinasusumite ni Dizon sa mga kontratista. Kailangan natin panagutin yung mga dapat managot. Unang-una yun, no? Kasama dyan, nakikita nyo kaming nakikipagtulungan sa ICI para alamin yung mga problema sa iba't ibang mga proyekto. Pero kasama din dito yung paglilinis at pagsasaayos ng organisasyon. Dagdag pa ng kalihim, ang hindi pagsunod sa direktibang ito ay mapapatawan ng kriminal na aksyon alinsunod sa umiiral na mga batas, alituntunin at mga regulasyon. Ang mga hakbang na ito ang pinakabagong tugon ng gobyerno sa naging isa sa mga pinakapolitikal na sensitibong iskandalo ng katiwalian sa Marcos administration. Kasunod nito, natuklasan ng DPWH na may pagmamanipula sa mga dokumentong ipinasa ng District Engineer ng Baguio City na si Rene Zarate. Kaya agad siyang sinampahan ng preventive suspension dahil sa pagsuway sa utos ni Dizon. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Senado habang bumubuo naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Independent Commission for Infrastructure para sa mas malalim na pagsisiyasat sa maling paggamit ng pondo. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ginisa ni Senate Majority Leader Risa Hontiveros si DPWH Quezon City 2nd District Engineer Johnny Protesta hinggil sa umano'y mga ghost projects sa lungsod. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee nitong Martes, kanyang isiniwalat ang ilang larawan ng worth 48 million pesos na drainage rehabilitation sa Barangay Tatalon at worth 70 million pesos sa Barangay South Triangle na ayon sa Senador, tila pintura lamang ang nabago. Bukod dito, ikinagalit din ni Hontiveros ang site inspection report ng Engineering Office ng QC tungkol sa concrete pipes na hindi inilagay sa naturang mga proyekto. Sa halip ay pininturahan lamang ang sidewalk at pinalitan ng cover. Pagdepensa naman ni Protesta na ang dalawang proyektong ito ay rehabilitasyon lamang ng manhole at declogging ng mga inlet ng mga drainage system. Nakahanda rin silang magsumite ng Detailed Unit Press Analysis o DUPA upang mapatunayang walang ghost project sa QC.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DA, tiniyak ang mahigpit na pagbabantay sa presyo ng bilihin kasunod ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Pagtaas sa minimum wage sa Western Visayas, pinag-aaralan na. WPP, granted na kina Alcantara, Hernandez at Vizcayas. Umano'y ghost project sa Quezon City, inusisa ni Senator Hontiveros. Ilang lugar sa Pilipinas nominado sa World Travel Awards 2025. At Alex Ayala, abante na sa round of 16 ng Jingshan Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.